original po. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Eda at ako po ay isang OFW na nakauwi na ng Pilipinas 2 months ago. So, ang akin pong i-share ngayon ay about sa OFW information sheet. Isa po ito sa requirements papuntang Cyprus kung gusto nyo pong mag-work doon. At ako po ay kumuha ng aking information sheet last week, kaya ngayon i-share ko po sa inyo ang aking experience. Madali lamang po. At simple lang, madali lang ang pagkuha ng information sheet. So, i-share ko po sa inyo ngayon. Unang-una po ay pumunta kayo sa Google and then type nyo po yung OFW information sheet appointment. Magpapa-appointment po tayo online. And then, makikita nyo po dyan sa tinype mo, di ba? May makikita kayo dyan na records/POEA. I-click nyo po yon at makikita nyo po na nakalagay dyan, make your appointment. So, ayan na po, fill upan nyo po lahat ng mga box dyan, fill upan nyo po dyan mga information ninyo. And then, may nakalagay po dyan yung duration ng work na kung kailan po kayo umalis ng Pilipinas. Halimbawa, nag-start kayong mag-abroad year 2000. So, yun yung nilagay nyo doon from year 2000 until present, like 2020, kasi 2021 tayo ngayon. So, yung kukunin mo hanggang 2020. And then, after nyan, makikita nyo po dyan sa baba, sa may, halimbawa natapos nyo na lahat ma-fill upan yung dapat fill upan, makikita nyo dyan na may maliit na box, i-check nyo po yun. Sabi dito na, I hereby agree to be governed by the terms and conditions of the OFW Records Online Appointment. So, yun po ay i-check ninyo yung maliit na box na dun sa gilid. And then, sa baba po niyan, meron ulit na box na I'm not a robot. I-click nyo rin po yun. Tapos, i-double check nyo muna yung mga information na nilagay ninyo. And then, i-click nyo na yung submit. So, kapag na-submit nyo na, may makikita kayo dyan kung anong date, anong time yung gusto ninyong appointment. I-choose ninyo dyan. So, i-click nyo kung yung mga available dyan na mga date and time. And then, after that, antayin nyo po yung reply sa inyo na POEA kung kailan po yung schedule ninyo. So, naka-indicate po doon yung inyong ARN or yung meaning po ng ARN ay Appointment Reference Number. So, nakalagay po doon yung branch, office, appointment date, and appointment time. Yan. Tapos, reminder guys, ang pagkuha po ng OFW information sheet ay wala pong bayad. Yes, may nakalagay po talaga doon sa kanilang office na walang bayad, free of charge yung pagkuha ng OFW information sheet. So, ayun, kapag naibigay na sa inyo na POEA yung confirmation na gantong date, gantong time, kayo pupunta doon. Gusto mo? Ha? Gusto mo? Thank you. So, magla-lunch, niyaya niya ako mag-lunch kung gusto ko daw kumain. So, ayun, kapag pagpatuloy na natin. So, kapag naibigay na sa inyo yung ARN or reference number and then yung time, yung office, yung date, so, ipaprint nyo po yun. Ipaprint nyo yung appointment date and then yun po yung dadalhin ninyo papunta ng POEA. Doon sa POEA, pagpasok nyo po ng POEA, tanong po kayo dun sa guard na ganito kuha ako ng information sheet. Bibigyan niya kayo ng maliit na number, letter and number. And then, papasok po kayo. Diyan lang naman sa labas ng POEA yung kuhaan. So, uupo kayo doon at tatawagin yung letter na yon with number. At yun, ipapakita ninyo yung papel na hawak nyo na yung pinaprint ninyo. And then, dapat meron din kayong dalang valid ID. At tapos, yun, antayin na lang saglit at ibibigay na sa inyo yung inyong information sheet. Yan. Meron pa akong 5 information sheet kasi every year po, nung nasa Hong Kong ako ay umuwi po ako.
Ayan. So, 5 years po ako sa Hong Kong at every year ay umuwi ako. So, ayan, marami po. Tapos, 3 years din po ako sa Cyprus. Kaya, ang dami ko pong nakuhang record. So, ito na po yun siya. Nakalagay po dito ang inyong name, birth date, passport number, OFW type, if ikaw ay land-based or sea-based, ano ba, seaman, ganun. At tapos yung OEC number, local agency, kung meron kayong agency. And then, employer, on position, job site, salary, contract duration, date processed, at saka yung valid until, kung kailan valid yung inyong visa, and deployment date, POEA office, processing unit, and then pirma kung sino yung nandun sa POEA. Ayan. Ang nakapirma dito ay si Engineer Adele Indala Cruz, Chief Central Records Division. So, siya po yung ating Chief Central Records Division, si Engineer Adele de la Cruz. Ayan. So, ganyan lang po kadali. Nakauwi rin po ako kaagad nung, kasi halimbawa, yung aking appointment time is April 30, and then at 11 a.m. hanggang 12. So, kapag nakapunta ko doon 10:30. So, 10:30, na sila kagad, nag-accommodate na sila ng mga pang 11 time. So, dali lang. Kasi konti lang naman yung mga tao dahil nga sa pandemic. So, konti lang yung mga tinatanggap nila. Kaya, madali lang ang pagkuha ng OFW information sheet. So, ayun po ang aking mai-share ngayong araw. At sana po, katulad ko, dahil madali lang yung pagkuha, simple lang, sana makakuha rin kayo ng ganun din sa pagkuha ko, na mabilis lang talaga. At walang babayaran. Reminder, wala pong babayaran. So, mag-ingat po kayo at good luck sa mga bansang pupuntahan ninyo. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta at don't forget to subscribe if hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Paalam! See you po sa next video.